kalayaan at pang-araw-araw na gawi. Nagkakahugis ang kasaysayan, nagbibigkas ang ating adhikain, nasasatitik ang ating kolektibong damdamin. Sagisag ang pagsisikap ni Rizal sa pagsusulong ng wikang pambansa sa ating mga pananagutan. Makitungo ng patas sa ating kapwa, intindihin ang mga suliraning kanilang hinaharap at iangat sila upang malampasan ang mga ito. At sa taong ding ito, ginugunita natin ang ika-100 taon nang ilagak ang mga labi ng ating pambansang bayani sa Rizal Park kung saan malayong nakapagpupugay ang taong bayan sa kanyang mahalagang ambag sa paghubog ng bayan. Sa ngalan ng kanyang alaala, patuloy po tayong tumutugon sa mga hamon ng ating panahon. Paano hahabiin ang pagkakaisa sa kabila ng mga pagkakaiba? Paano pag-aalabin ang malasakit sa kapwa at sa bandila? Naway maging mas masigasig ang ating pakikisagwan sa iisang direksyon upang maging ganap ang potensyal ng ating wikang pambansa. Sa liwanag ng katotohanan at katapatang ipinababatid ng ating wika at ng katangi-tanging pamana ni Rizal, tumitingkad ang ating pagkakaisa, lumalakas ang ating tinig at pagkakapit-pisig tungo sa pag-abot ng ating mga mitiin. Taos noon nating ipagmalaki ang wikang Pilipino saan mang panig ng mundo. Maraming salamat po. Magandang umaga Pilipinas, inyo pong napapanood ang special coverage ng telebisyon ng bayan ng ika-116 taong anibersaryo ng kabayanihan ng ating pambansang bayani Dr. Jose Rizal. Ako po si Cathy San Gabriel, inihahatid sa inyo mga kaganapan live mula dito sa Rizal Park sa Maynila. Kanina alas 5 ng umaga ay ginanap ang 100th year of the transfer of Dr. Jose Rizal's mortal remains o ang formal na seremonya at pagsasadula ng paglilipat ng urn ni Dr. Jose Rizal mula sa Binondo, Maynila. Doon po yun sa San Fernando Street, corner Juan Luna Street, hanggang sa monumento niya dito sa Luneta. Ang nagtanghal ay ang mga miyembro ng Supreme Council at Council of Elders of the International Order of the Knights of Rizal, kasama ang partisipasyon at suporta ng mga estudyante galing sa iba't ibang eskwelahan at universidad. Ang selebrasyon at flag raising ceremonies ngayong umaga dito sa Rizal Park ay pangungunahan ni Pangulong Aquino III at kanya makakasama sina Vice President Jejomar Binay, Secretaries Albert Del Rosario ng DFA, Armin Luistro ng DepEd at Ramon Jimenez Jr. ng DOT. Mamaya ay nandito rin sila Manila Mayor Alfredo Lim at mga opisyal ng National Historical Commission of the Philippines, Order of the Knights of Rizal at Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines. Ito ay susundan naman ng pag-aalay ng Pangulo ng Bulaklak sa monumento ng ating pambansang bayani. Ang flag raising at wreath-laying ceremonies ng ating Pangulo ay bahagi po ng tradisyon sa paggunita ng bansa sa kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Ang gagawing ceremonies dito ay kasabay rin ng magaganap sa Rizal Shrine sa Calamba, Laguna at sa Rizal Shrine din sa Dapitan City, Zamboanga del Norte, pati na rin sa iba't ibang syudad at munisipalidad sa buong bansa. Inaasahan din natin ang pagbati ng Pangulo sa mga natitirang 8 descendants o yung mga kamag-anak ni Dr. Jose Rizal. Sila po ay sina Miss Mia Siquia Faustman, Amelia Garcia Yulo, Mr. Victor Reyes, Miss Lisa Bayo, Miss Malu Villaroman, Esther Lopez Azurin, Marlene Jacinto at si Joel Noel Mendoza. Ngayon ding umaga ay ating matutunghayan ng unveiling ng Rizal Bust o yung monumento na itinayo sa ASEAN Garden sa Intramuros, Maynila. Ito ay pangungunahan ni Ambassador Erlinda Basilio ng DFA. Ang konseptong ito ay bahagi ng Rizal at 150 celebration at 45th anniversary ng pagkakatatag ng Association of Southeast Asian Nations na inilunsad po ng ating pamahalaan noong nakaraang taon.
Ngayon taon, ang pagdiriwang sa anibersaryo ng pagkamatay ng ating pambansang bayani ay umusad na bago pa man sumapit ang okasyong ito. Sinimulan nga ito ng installation ng mga tarpaulin at Philippine flags sa North at South Luzon Expressways, mga seminar, publication launching, youth conferences, film showings at iba pa. Pagkatapos ng flag raising at wreath-laying ceremonies ay nakatakdang maganap din ang groundbreaking ceremonies ng Rizal Center. Dito makikita ang mga mahalagang bagay na magpapaalala sa atin kung sino at ano ang mga nagawa ng ating pambansang bayani. Po natin ngayong umaga ang historia na si Xiao Chua. Magandang umaga sa iyo, Xiao. Makasaysayan at magandang umaga po sa inyo, Cathy, at sa ating lahat. Okay, since nga Rizal Day ngayon, bigyan mo kami ng backgrounder tungkol sa buhay ng ating pambansang bayani, Xiao. Well, maikling-maikli lang, sigat Dr. Jose Rizal sa panahon na marami ang takot na lumaban sa mga Espanyol, marami sa kanila ay naabuso sa atin, sa matagal na panahon, 300 years, ay siya yung tumindig. Nagsulat ng 2 nobela, Noli Me Tangere, El Filibusterismo, kahit siya ay nasa Europa, at doon niya nga ibinigay yung mga hinaing natin. Pero mas siguro gusto ko siyang alalahanin na umuwi siya dito sa Pilipinas noong 1892 upang itatag ang parang NGO, La Liga Filipina. At gusto nito na pagbuklurin ang ating bansa sa pamamagitan ng pagtutulungan at pag-educate sa isa't isa. Pero 3 days lang siya inaaresto na, kaya pagdating niya sa dapitan nung siya ay na-exile doon, nakakatuwa kasi siya mismo ay parang naging one-man NGO. At yun siguro doon natin makikita, hindi masyadong pinag-aaralan si Rizal sa dapitan, pero doon natin makikita yung kadakilaan niya, yung pagtulong niya sa tao, at yung yung kumbaga parang initiative niya. Dahil yung mga tao doon dahil sa kanya, nagkaroon sila ng business sa Abaca. So parang kooperatiba yung ginawa niya doon. Nagturo din siya ng libre, ng gamot ng libre. So of course nagalit yung mga Kastila sa mga ganitong aktibidad niya. Kaya eventually siya ay binaril dito sa lugar na ito, hindi doon sa mismo monumento. Dati laging sinasabi on the monument itself, a few yards away. Nilibing malapit sa bandang Intramuros. Diyan inilibing, diyan binaril si Dr. Jose Rizal. Sa umaga din na ganito, 7:03 December 30, 1896, 116 years ago ngayong araw na ito. Siya, pag-usapan natin itong monumento ni Dr. Jose Rizal na nandito sa ating background. Kasi sabi mo nga, hindi dito mismo sa spot na ito na baril si Dr. Jose Rizal. Pero gaano kahalaga itong monumento na sa ngayon? Kasi hindi naman agad-agad ay na-build ito. Nagkaroon pa ng ilang mga search kung sino ang pinakamagandang makapaggagawa nitong monumento na ito. Actually, itong monumento na nakatayo ngayon, second prize lang ito. Hindi nagawa nung Italiano yung kanyang design, yun yung naging first prize. Ito yung second prize, ito yung naitayo. Ito yung tinatawag na Motostella na design o guiding star. At kung tutusin, ang gumawa nito isang Swiso. Sa Switzerland pa niya ginawa ito, isa siyang doktor, si Dr. Richard Kisling. At ang nakakatuwa dito, siya rin ang gumawa ng national monument ng national hero ng Switzerland, si William Tell. So nakakatuwa yan kasi parang makikita natin na dalawang national hero, dalawang national monument ginawa ng taong ito. At dyan nga nilagak kasi 1913 na ilalagak 1913 ilalagak yung monumento dyan. 1912, 100 years ago, doon sa magiging base ng monumentong yan, dyan po inilibing si Dr. Jose Rizal. Papakita ko lang sa inyo itong itong larawan na ito. Ito yung mismong parada, Ang nangyari kasi, 'di ba, si Rizal ay inilibing sa sementeryo ng Paco, sa Paco Park, at nilibing siyang walang dangal at walang kabaong. At after 3 years, umalis na yung mga Kastila, doon lamang siya muling hinukay at natagpuan na hindi pala siya nilibing ng may kabaong. Wala siyang kabaong at hinugasan yung kanyang bones, dinala sa bahay sa Binondo, bahay niya sa Binondo, sa bahay ng mga Rizal, kina Narcisa. At doon, ipapakita pa ni mother niya pag minsan sa mga bisita yung mga bungo ni Rizal, at nilagay sa isang urno na ginawa ng isang eskultor, si Romualdo Teodoro de los Reyes de Jesus, na teacher pala ni Rizal sa sculpture, at yung urn na yan, 1911 namatay yung mother ni Rizal, 1912 doon na finally inilibing, sa isang posisyon. December 29 dinala sa Ayuntamiento from Binondo.
At ayan, may mga kabayo pa at pinangunahan nga yan ng mga mason at ng yung mga naka-uniform yung makikita nyo dyan, Order of the Knights of Rizal. Na 1 year na noon, 1911 kami itinatag eh. So yan yung makikita nyo dyan at dinala sa ayuntamiento, nag-vigil ng isang gabi doon at nakakatuwa yan kasi ang mangyayari dyan, umaga, magkakaroon ng posisyon mula ayuntamiento hanggang dito sa magiging monumento ni Dr. Jose Rizal. So yun po yung ni-recreate natin ngayong araw na ito, no? At makikita nyo rin na ano yan eh, yung mga yung ivory urn na yan ay ni-replicate ngayon kasi Lilinawin ko, Sige yung nga, dala oo. nyo kanina, kasi di ba kasama ka dun sa reenactment, no? Yung dala nyo na yan na urn, hindi yan yung original na urn Oo, na hindi yan naglalaman yun. ng mga labi Kamukha niya ni lang. Dr. Jose Kamukha Rizal. niya lang. Ang nag-replicate niyan, si Merlito Hepte. No? At yung mga urn, of course, yan, mahalaga yan sa mga Griego. Noong unang panahon, maraming mga natagpuang artifacts na ganyan. Ano? At nun nga, ang naglibing dyan, ang nanguna sa selebrasyon, mga yung gobyernong Amerika, ni-represent siya ng acting Governor General, si Governor General Newton Whiting Gilbert at sina Sergio Osmeña, Mariano Ponce. So nandito silang lahat noon 100 years ago. At gusto ko lang gusto ko lang basahin yung mga pallbearers kanina. Sila yung umulit nung ginawa ng mga Knights of Rizal 100 years ago. Si Sir Regis M. Romero II, KGCR, siya yung Supreme Commander, Sir Diosdado Santos, Sir Ray Malig, Sir Avelino Torres, Sir Jerry Singson, Sir Marlon Tagorda, Sir Sunny Chico, Sir Gray Timbol, Sir Noel de Guia, Sir Mark Buado, Sir Jonathan Balsamo at Sir Arnold Montero. Makikita natin dito na yung mga knights na yan ay nagre-represent ng pamunuan ng Supreme Council ng mga batang miyembro rin ng Knights. Yung iba wala pang isang taon na miyembro na nagre-represent ng broad spectrum ng mga gustong mag-alala sa kanya. At kasama din natin kanina na nagmarcha yung mga brother Masons natin at syempre yung mga Boy Scouts nandyan, yung police, yung militar at yung siyudad ng Maynila. National Historical Commission of the Philippines ay kasama din natin ngayon na nag-organize ng event na ito at marami pang iba. Siya, ang tanong ko lang, di ba nandito nga sa Rizal Monument itong iba sa mga labi ni Yes. Dr. Jose Rizal. Pero lahat ba ay nandito? I heard yung iba kasi ay nasa iba't ibang lokasyon. Kasi yung sa Paco Park, naniniwala si Professor Ambeto Campo, no, yung isa sa mga sikat natin na historian, na nung hinukay si Jose Rizal doon, nung 1898, August of 1898, pagdating ng mga Amerikano dito sa Pilipinas, wala na yung mga Kastila, malamang may mga naiwan sigurong pipiraso doon. Baka hindi nakuha lahat. Kasi sa ibang no? historical books, di ba, yun ang nakalagay. May mga labi na nasa Paco Park. Kaya mahalaga pa rin yung lugar na iyon. Yun ay sagrado pa rin na lugar. At yung ngayon, yung maliban doon sa yung urn nasa loob niyan, ng monumento. Yung isang piraso ng bones ni Jose Rizal ay nandoon sa Fort Santiago ngayon. Makikita nyo. At yung buto na yun yung buto na vertebra na tinamaan mismo ng bala. No? Yung nag-iisa na yun na nandyan sa makikita ninyo sa Fort Santiago ngayong kung gusto niyo bisitahin yan. Pero yung iba sabi nila dapat daw tayong mga Pilipino ayaw natin na may mga nakalabas na labi. Kaya yung iba gusto nila ilibing na rin yung buto na yun. Isama na dun sa mga ibang labi na nandito. No? Balikan natin yung usapan natin tungkol dito sa monumento ni Dr. Jose Rizal dito sa Rizal Park sa Maynila. Ngunit hindi lang ito ang lugar na may ganyang monumento. Ay, oo. Saan iba pang bansa siya merong mga monumento si Jose Rizal? Actually, sa lahat ng nakakatuwa ito kasi sa lahat ng puntahan ng mga Pilipino, may nilalagay na monumento ni Rizal. Sa palagay ko, kung titignan nyo, Amerika, si George Washington ba may monumento dito sa Pilipinas? Wala. So sa palagay ko, kung nasan yung Pilipino, nandun si Rizal, tinatayuan siya ng monumento doon at nakakatuwa kasi ang daming bansa na may mga monumento si Rizal at eksaktong replika nitong nasa Luneta, yung nasa Espanya, yung bumaril kay Dr. Jose Rizal. At dahil si Rizal may roots sa China meron ding ganitong eksaktong monumento si Dr. Jose Rizal at marami pang iba, no? So sa palagay ko, sa buong mundo, siya ang may pinakamaraming bayani na may pinakamaraming monumento. Nakakatuwa lang, no? Kailangan ko sigurong i-stress ngayon, Ma'am Cathy, no? At sa inyong lahat, na napakahalaga nung ginawa ng Knights of Rizal na muling pagsasadula nung urn transfer of bones mula sa Binondo sa bahay ni Rizal dito sa monumento ni Rizal sapagkat ito yung tanging libing
na marangal na ibinigay sa ating pambansang sa ating national hero, no? Kasi tandaan natin na yung mga Na-execute Kastila siya. nung in-execute siya, dinala lang siya doon, walang kabaong, parang itinapon lang, no? At tinabunan ng lupa, tapos natatakot pa yung family kaya naglagay na lang, they bribed the guard, no, ng Paco Park para lang binigyan niya ng regalo para lang ilagay yung isang lapida na may initials ni Jose Rizal pero nakabaligtad yung RPJ, no, para ito na para hindi kunin ng mga Kastila. Nalaman na ng mga pamilya ni Rizal na yung bangkay kunin na natin, so mawawala na naman, hindi na naman nila mahahanap. Doña Chodoro was begging to the Governor General at the steps of Malacanang, kung hindi nyo kayang buhayin o hindi nyo kayang i-commute yung sentence ng anak ko, at least ibigay nyo yung katawan sa akin. Kaya nga nakakatuwa yan kasi, di ba, parang sinasabi, umiiyak siya doon sa steps. That's why President Manuel Quezon, during his inauguration, 1935, umakyat siya sa steps, symbolic yun, nataas noo kasama ng kanyang gabinete upang ibawi yung ginawa sa mga Kastila. Ngayon, aakyat tayo sa palasyo ng Malacanang, tayo ang pinuno ng bansa natin, may dangal na tayong papasok dyan at hindi na mauulit yung ginawa kay Doña Teodora. Pero ito siya, nung naganap itong transfer ng remains 100 years Yes. ago ng ating pambansang bayani, nung panahon ba na yon, siya ba ay naideklara na bilang ating national hero? To clarify this, si Jose Rizal, walang batas na nagsasabing siya ay national hero. No, galing sa mga Amerikano. Ito'y in-imply lamang na gusto ng mga Americans na gawin siyang national hero. Pero sinakyan lang nila yung bandwagon dahil ang mga tao, si Rizal na talaga yung kanilang kinikilalang bayani. No, yun yung natin dito na hindi pwedeng sabihin na American sponsored hero siya kasi buhay pa si Rizal, may pagkilala na sa kanya yung tao. Katipunan tinatawag na may password silang bayani. So itong mga bagay na ito nagpapakita, tinanggap ng bayan si Rizal bilang isa sa mga pinakadakilang Pilipinong nabuhay. Nais lang nating ipaalam sa ating mga manonood na dumating na po dito sa Rizal Park ang ating Vice Presidente Jejomar Binay at ilang sandali na lamang po ay inaasahan na rin ang pagdating ng Pangulong Benigno S. Aquino III para nga pangunahan itong traditional na flag raising and wreath laying ceremonies na ginaganap dito sa Rizal Park taon-taon tuwing araw ng paggunita sa kabayanihan ng ating pambansang bayani. Balikan ko lang yung sinabi mo, Shaun, na wala pang batas talaga na nagdedeklara bilang pambansang bayani natin si Gat Jose Rizal. Ito ba ang dahilan din kung bakit maraming nagdi-dispute pa rin at nagsasabing hindi naman siya tunay na revolusyonaryo at dapat iba ang ideklara, ibang nagsasabi dapat si Andres Bonifacio? Ako sa palagay ko hindi dapat natin pinagsasabong yung ating mga dakilang Pilipino, no? Si Andres Bonifacio, siya yung ama ng sambayan ng kung hindi dahil sa kanyang revolusyon, na daring siya at gumalaw siya noong 1896, hindi tayo magkakaroon ng unang konstitusyonal na demokratikong republika sa Asia. Tayo yung pinakauna, una pa tayo sa India, nauna pa tayo sa China, at nauna pa tayo sa iba pang mga bansa sa Asia dahil sa ginawa ni Bonifacio, na may malinaw na konsepto ng ano yung kanyang bansa. Si Jose Rizal, although sinasabi nila hindi niya sinuporta ng revolusyon ng bayan, ang si Rizal kasi parang nagkaroon siya ng ambivalence. Kasi nga ang gusto niya muna, walang bloodshed. Kahit ako, ayoko naman na magkaroon ng bloodshed. But Rizal, so medyo late na nakita ito ni Rizal. Pero kung titignan mo, no, kinondenan niya nga yung revolution noong December 15, hindi pa kayo handa, useless ito, no? Pero pagdating ng kanyang kamatayan nung ni Ultimo Dios, second stanza, nag-agree na si Jose Rizal sa revolution. Bakit? Kasi sinabi niya na pinupuri na niya yung mga revolusyonaryo. One of them is his brother, na malaki yung impluensya sa kanya, si Pasiano Rizal. No? At kailangan, kung kinikilala natin si Dr. Jose Rizal, kilalanin din natin yung revolusyonaryong si Pasiano. So makikita natin dito na kung titignan mo, ako, yung bottom line kasi sa si Jose Rizal at si Bonifacio, pareho lang yung sinasabi. Sa La Liga Filipina, nagsisimula sa grassroots, sa ating mga individual at sa mga gawa natin, sa pagsasama-sama natin ang pagkabansa. Sa pagbabago ng puso natin, sa pag-decide natin na magbago tayo at tumulong tayo sa bansa, doon nagsisimula ang tunay na pagkabansa. Kaya Andres Bonifacio din, hindi ka makakalaban sa Espanyol kung hindi malinis ang iyong kalooban. Kailangan may malinis na kalooban ang mga tao dahil doon nagsisimula yung tunay na ginhawa at yung tunay na kalayaan. Walang tunay na kalayaan kung ang mga tao hindi magtuturingan ng magkakapatid. Kaya pareho lang yung sinasabi nila. Ang mensahe ni Jose Rizal at ni Bonifacio sa atin, sa ating mga puso,
magsisimula ang pagkabansa. At kapag ikinilos natin ang ating mga kamay, nasa ating mga kamay ang paggawa ng kasaysayan, mas magkakaroon ng mabuting bansa tayo. Kasi tandaan natin, 27 years old lang si Dr. Jose Rizal nung ilimbag niya ang Noli Me Tangere, 26 nung kanyang isulat ito. Ako, 28 na ako. So ibig sabihin, ang dami na niya nagawa. Oo naman. 28 pa lang. So nakakatuwa kasi ang dami, pwede pala akong gumawa ng ganong klaseng si Rizal, si Bonifacio, ang mga bayani natin, mga tao itong katulad natin, nasaktan, no? At dito natin makikita na kahit tayo, pwedeng maging mga Rizal. Pero sa tingin mo, nangangailangan pa ba ng isang resolusyon o batas para ideklara si Rizal bilang ating pambansang bayani? Sa palagay ko, hindi na kasi hindi ang Estado, hindi ang mga politiko nagtatakda kung sino ang bayani. Kung ano yung ina-accept, wala namang batas na nagsasabing si Ninoy o si Tita Cory. Kung gusto ng taon, tanggapin sila. Yun yung mangyayari. Kaya hindi maganda na nagle-legislate tayo ng mga bayani. Wala, kaya nga sinasabi lang nung si Tita Cory daw i-legislate natin. Parang sa palagay ko, hindi tama yun kasi mismo si Rizal, wala naman nagsabing sila ay bayani sa pamamagitan ng batas. Ito ay pinipili ng sambayanan. At balikan natin, ito ring selebrasyon ngayong araw na ito ay bahagi pa rin nung inilunsad nung nakarang taon, itong Rizal at 150. Maraming naging aktibidad buong taon bilang paggunita sa ika-150 anibersaryo ng pagsilang ni Dr. Jose Rizal. Anong assessment mo dito sa mga naging aktibidad na syempre inilunsad ng ating pamahalaan at ng iba't ibang mga katuwangang NHCP? Nakakatuwa kasi sa Rizal at 150, hindi lang yung pamahalaan mas malakas yung mga initiated, mga liliit na selebrasyon sa bawat mga komunidad at sa bawat bayan. No, kaya sana ako naniniwala ako dahil Knights of Rizal ako, no, bahagi ako ng International Order of the Knights of Rizal, no, at proud na proud tayo diyan. Ay gusto rin naming isulong na sana sa 150th ni Bonifacio magkaroon din ng awareness na birthday din ni Andres Bonifacio, 150th year sa susunod na taon, November 30, at sana magkaroon din ng mga selebrasyon sa buong bansa sa iba't ibang mga lugar dito sa ating bansa, no? So mangunguna din kami diyan. At nagsisimula na nga, inaantabayanan na nga po, naghahanda na ang mga tao dito sa Rizal Park sa pagdating ng Pangulong Aquino na mamataan po natin ng presidential convoy. At sa pagdating po ng Pangulo, siya ay gagawaran ng arrival honors, susundan niya ng flag raising ceremony at ng wreath laying ceremonies. Nandito nga po sa Rizal Park itong 8 sa mga descendants ng ating pambansang bayani, sina Miss Maria Siquia, Elia Garcia, Yulo Victor Reyes, Lisa Bayot, Malu Villaroman, Esther Lopez Azurin, Marlene Jacinto at Joel Noel Mendoza. Marami ring tao, iba't ibang mga samahan, mula sa iba't ibang mga samahan ang nandito. Bukod sa mga Knights of Rizal, nandito rin ang iba't ibang mga samahang sibiko at maging ang mga historical enthusiasts, no, mga estudyante, nakikita natin dito. At tunghayan po natin ang programa dito sa Rizal Park bilang paggunita sa kabayanihan ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal.
Baba! Mahal na Pangulo, handa na po ang tanod pandangal upang libutin. Tanghal. Ta. Baba. Ta. Anda dala. Kalis. Baba. Mahal na Pangulo, tapos na po ang parangal. Magpadala ka ng pagagad ng pinapadala ng at ng latest ng mga suit, mga lens, etc. Mga kasama, pinapabot ng ating mahal na Pangulo, kagalang-galang Benigno S. Aquino III, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa parangal na ginawad natin sa kanya. Baba, kalis. Dadako tayo sa seremonya sa pagtataas ng watawat na pangungunahan ng mahal na Pangulong Benigno S. Aquino III. Makakasama ng Pangulo sina Dr. Maria Serena I. Jocno, Tagapangulo ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas at Komite para sa mga Pambansang Pagdiriwang, Kagalang-galang Alfredo S. Lim, Punong Lungsod ng Maynila, General Jesse D. Deliosa, Puno ng Kalapunan sa Natahang Lakas ng Pilipinas, Sir Reyes M. Romero II, Supreme Commander, Order of the Knights of Rizal, at Most Worshipful Santiago Gambionsa Jr., Grand Master, Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines. Tanghal. Upunan. Tanghal. Ta.
Andadala. Kalis. Baba. Baba. Kalis. Mula po rito ay ating tunghayan ang pag-aalay ng bulaklak ng ating Pangulong Benigno S. Aquino III sa pambansang bantayog ni Dr. Jose Rizal. Sasamahan ng Pangulo ni Dr. Maria Serena I. Jocno at General Jesse D. De Liosa. Andadala. Kalis. Mahal na Pangulo, handa na po ang pag-aalay. Harap sa kanan. Harap. Tanghal! Lupunan.
Baba! Ta! Tanghal! Ta! Punan, tanghal. Ta! Baba. Ta! Dadala. Alis. Baba! Mahal na Pangulo, tapos na po ang pag-aalay. Parating natin tapos talaga. Yes, sir. Baba, alis. Marami pong salamat sa ating mahal na Pangulong Benigno R. Aquino III. Nais din po natin pasalamagan ng ating pangalawang Pangulo. Atin pong natutunghayan ang live coverage na inahatid sa inyo ng Telebisyon ng Bayan sa ika-116 taong anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Ako pa rin po at sa lahat ng dumalo sa okasyong si Xiao Chua na nagsisilbi bilang resource person natin ngayong araw na ito. Kanina Xiao, bago nag-umpisa itong ating live coverage, ay inihatid ng Pangulong Aquino ang kanyang mensahe ngayong mahalagang araw na ito na Rizal Day nga. Anong reaksyon mo dito na binigyang halaga ng Pangulo ang kontribusyon ng ating pambansang bayani sa ating kalayaan na tinatamasa sa ngayon? Well, ang pinakita niya yung pagpapahalaga ni Dr. Jose Rizal sa wikang Tagalog, no? At wikang yung magiging wikang Filipino, wikang pambansa. Kasi nakakatuwa kasi ang dami-dami nagsasabi na si Jose Rizal hindi naman niya ginamit yung wikang Tagalog, no? Kasi sa lahat halos ng sinulat niya nasa wikang Espanyol. Pero hindi totoo 'yun. Marami siyang sinulat sa wikang Tagalog, sa kanyang wikang sarili, na nagpapakita ng kanyang malalim na pagmamahal dito. At siyempre, ang pinapakita dito ni President Noynoy, ano, na wika, ang isang salik ng ating kultura na itinaguyod ni Dr. Jose Rizal, ang isang paraan para tayo ay magkaintindihan. Kung ating gagamitin yung at palalagan natin sa akademya, sa eskwelahan, sa businesses, ang ating wikang pambansa, ito ay mag-unite sa atin at lalo tayong magkaintindihan. Kasi nakakatuwa yan dahil itong si President Noynoy, sa lahat ng presidente ng Pilipinas, and I say sa lahat ng presidente ng Pilipinas, ang may pinakamalakas na tindig na gamitin ang pambansang wika kapag siya ay nakikipag-usap sa bayan. Kaya din yung idiniin ni President Noynoy ngayong araw na ito. Alalahanin natin na magkaisa tayo tulad ng gusto na Rizal, at isang una nating dapat gawin ay mag-usap, gamitin ang mga wika sa Pilipinas at ang ating sariling wika. Lalo't ipapatupad na yung mother tongue education pa sa pagdating ng panahon.
Maraming salamat at huling mensahe mo na lang bilang isang historian at miyembro ng Knights of Rizal sa ating mga manonood ngayong Well, una sa lahat, no, gusto ko sanang anyayahan ng lahat na manood araw-araw ng telebisyon ng bayan, no? Sa News at 1 at News at 6, kung gusto natin maging makasaysayan ng araw natin, malalaman natin ang kasaysayan sa Showtime. Meron ho tayong segment doon at syempre isa sa mga ating mga magagandang mga newscaster si Ma'am Cathy. Gayon din, gusto ko sanang ipaalala sa atin na nung namatay si Dr. Jose Rizal, dapat ho siya ay susubsob sa lupa sapagkat siya babarilin ng patalikod bilang isang taksil. Ngunit ano po ang kanyang ginawa? Nang barilin siya ng patalikod, nang tamaan siya ng bala, siya po ay pinilit niya pong humarap, no? So, tinamaan siya ng bala, ginamit niya ang puwersa ng mga balang ito upang siya ay tumalikod at bumagsak sa langit. Ano ang ibig sabihin nito? Si Jose Rizal, sinabi niya na tayong mga Pilipino, ang mga Kastila ay ginagawa at gusto tayong yurakan at sinasabi na wala tayong dangal, na wala tayong pagmamahal sa kalayaan. Pero pinakita ni Dr. Jose Rizal, taas noo natin, kaya natin magsilbi at kaya nating mamatay kung kinakailangan para sa ating bayan. Kaya naman po, yun ang sinasabi natin dito, sana po pag naalala natin ang araw na ito, si Dr. Jose Rizal, sabihin natin, huwag nating ikahiya na Pilipino tayo. Taas noo, dapat lagi tayo sa ating sa ating mga sarili at sa ating mga kapitbahay sa ibang bansa. Maraming salamat, Cathy, sa pagkakataon na ito. Maraming salamat din sa iyo, Xiao Chua, at yan nga po ang ating naging resource person ngayong araw, historian Xiao Chua. At hindi pa nga po tapos sa mga kaganapan bilang paggunita sa kabayanihan ni Dr. Jose Rizal ngayong araw. Inaasahan natin na may mga film showing na magaganap at meron nga pong magaganap na isang groundbreaking ceremony para sa Rizal Center. Doon po ilalagay lahat ng mga mahalagang bahagi ng buhay ng ating pambansang bayani at inaasahan nga po na uumpisahan ng itayo ito para mabisita po ng bawat Pilipino. And before I end, I would like also to po para sa ating mga manonood, gaya nga po ng laging sinasabi ng ating Pangulong Benigno S. Aquino III, lahat po tayo po, we are a nation of heroes, lahat po tayo maaaring maging bayani, lahat po tayo maaaring maging Rizal. At dito po nagwawakas ang special coverage ng Telebisyon ng Bayan ng Rizal Day ceremonies dito po sa Rizal Park sa Maynila. Muli ako po si Cathy San Gabriel, maraming salamat at mabuhay Pilipinas. Bubukal ang pagkakaisa at pagbubuklod mula sa pagkakaintindihan at pagkakaunawaan. Nagagawa natin ito gamit ang isang wikang tunay na sumasalamin sa mga pamana ng kasaysayan at sa mga kolektibong adhika natin bilang isang bayan. Sa araw na ito, 3 henerasyon na ang nakalipas mula ng itaguyod ni Pangulong Manuel L. Quezon ang ating pambansang wika. Matapos ang mahabang diskurso at masalimot na proseso, itinakda ang batayan na nagsilang sa Pilipino, ang ating wikang pambansa. Hanggang ngayon, patuloy pa rin itong pinatatatag ang ating ugnayan bilang mga Pilipino. Diyan nga pong itapat ang paglagda sa pag-iral ng pambansang wika sa araw ng paggunita kay Dr. Jose Rizal. Minitin niya ang isang bansang malaya at may sariling pagkakakilanlan sa pagpapatibay ng pambansang wika. Napalapit tayo sa katuparan ng miting ito. Isinasatinig ng ating wika ang mga karanasan, mga pagsubok at tagumpay ng sambayanan, ang ating kalayaan at pang-araw-araw na gawi. Nagkakahugis ang kasaysayan, nagbibigkas ang ating adhikain, nasasatitik ang ating kolektibong damdamin. Sagisag ang pagsisikap ni Rizal sa pagsusulong ng wikang pambansa sa ating mga pananagutan. Makitungo ng patas sa ating kapwa, intindihin ang mga suliraning kanilang hinaharap at iangat sila upang malampasan ang mga ito. At sa taon ding ito, ginugunita natin ang ika-100 taon mula nang ilagak ang mga labi ng ating pambansang bayani sa Rizal Park, kung saan malayong nakapagpupugay ang taong bayan sa kanyang mahalagang ambag sa paghubog ng bayan. Sa ngalan ng patuloy po tayong tumutugon sa mga hamon ng ating panahon. Paano hahabiin ang pagkakaisa sa kabila ng mga pagkakaiba? Paano pag-aalabin ang malasakit sa kapwa at sa bandila? Naway maging mas masigasig ang ating pakikisagwan sa iisang direksyon upang maging ganap ang potensyal ng ating wikang pambansa. Sa liwanag ng katotohanan at katapatang ipinababatid ng ating wika at ng katangi-tanging pamana ni Rizal,
Tumitingkad ang ating pagkakaisa. Lumalakas ang ating tinig at pagkakapit-bisig tungo sa pag-abot ng ating mga mitiin. Taos noon nating ipagmalaki ang wikang Pilipino saan mang panig ng mundo. Maraming salamat po. This program was brought to you by PTV News Center. Nasa kami niya